Good news mga kaabante dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Tutukan natin ng mabilis ang ulo ng mga balita dito sa Teletabloid. Headlines. Kiko Barzaga kinasuhan ng bilyonaryong si Enrique Razon. Headlines. CIDG NCR susuyurin lahat ng pwedeng pagtaguan ng negosyanteng si Atong A. Headlines. 16 na akusado sa missing sabongero nadakip na ng CIDG. 2 pa kabilang si Atong Ang pinaghahanap pa. Headlines. Turistang AFAM bulagta sa sapak ng nakaalitang Pinoy. Headlines. Dating South Korean President Yoon nais mahatulan ng parusang bitay. Headlines. Hong Kong trip ni Mika Salamanca at Will Ashley iniintriga ng netizens. Magandang araw Pilipinas! Ako ang inyong kaabante Jigo Postolero para sa Teletabloid. Ako naman ang inyong kaabante Amy Sebastian. Samahan niyo kami para tutukan ang mga uba-abanteng balita dito sa Teletabloid. Diretso na tayo agad sa mga detalye. Formal lang kinasuhan ng kampo ng bilyonaryong si Enrique Razon si suspended Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa Makati City Prosecutor's Office ngayong hapon ng Miyerkules, January 14, 2026. Mismong si Razon ang naghain ng 2 counts of cyber libel laban kay Barzaga kasama ang kanyang mga abogado. Pinawag naman ni Attorney Lawrence Arroyo, abogado ni Razon, na defamatory ang mga paratang ni Barzaga na ipinost pa sa social media na sangkot umano si Razon sa korupsyon at pangingikil bago ang 2025 elections. Aniya, hindi raw nila alam kung ano ba ang motibo ng mambabatas at no comment naman si Attorney Arroyo sa payag ni Barzaga na ipapakita nito ang mga ebidensya pagbalik niya sa kamera. Seen the evidence, and the basis of this complaint of ours is precisely our position that what he said was false and malicious. Thank you. Okay, sige. Matatandaan naman sa post online at public statements ni Barzaga, sinabi niya na ang kanyang dating mga kasamahan sa National Unity Party o NUP ay nakatanggap umano ng suhol mula kay Razon kapalit ng pagsuporta sa speakership ni dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, turistang AFAM bulagta sa sapak ng nakaalitang Pinoy. Umaabante sa balita si Abante reporter Romy Luzares. Timbuang ang dayuhang turista matapos na suntukin ng kilot na Pinoy sa kanilang komprontasyon kahapon ng hapon sa Abanico Road, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Sakay ng cruise ship ang mga banyagang turista at nagrenta umano ng sasakyan para sa kanilang tour at habang pabalik na ng Pantalan ay nagkaroon ng komosyon sa loob ng sasakyan. Huminto ang sasakyan at paglabas ng mga sakay, nagkaroon ng komprontasyon na nauwi sa pagsapak ng Pinoy sa foreigner. Makikita din sa video na hinahampas ng hawak na plastic ng babaeng foreigner ang kilot na gustong sugurin ang isa pang foreigner pero hindi ito makalapit dahil sa sinisipa siya nito. Ayon sa mga nakasaksi sa kwento
ng nanapak na Pinoy. Sinakal siya sa loob ng sasakyan matapos pagbintangan sa nawawalang gamit ng mga banyagang turista. Naawat umano ito ng mga taong nasa paligid at pagdating ng pulis ay nagbadali ng umalis ang mga turista pabalik ng pantalan upang hindi maiwan ng barko. Wala pang inilalabas na investigasyon ng Pulis Puerto Princesa sa nangyari at hindi pa rin alam anong nationality ng mga foreign tourist at pangalan nila maging ang Pinoy na nanapak. Ako si Romy Luzares, Abante. At sa iba pang mga balita, kinumpirma ng mga kawani ng Mabolo Police Station sa Cebu na empleyado umano ng isang telecom company ang lalaking natagpuan sa isang creek. Palutang-lutang at wala ng buhay ang 28 anyos na kelot na laking Capital Valley Barangay Dao, Tagbiliran City sa Bohol. Nalaman sa ulat na kasalukuyan nitong nangungupahan sa isang apartment sa Kasambagan, Mabolo, Cebu City. Nai-report pa ito sa pulisya na nawawala noong Enero 12 matapos itong mag-resign bilang field engineer ng telco company sa Cebu. Inaalam ngayon ng pulisya kung may kaugnayan sa kanyang iniwang trabaho ang sanhi ng insidente. Sugatan ang 16 anyos na estudyante na di umano'y nadamay ng pagraratratin ang isang lalaki sa Cebu City. Naitakbo ng Cebu City Medical Center ang dalawang duguan at kasalukuyan pang ginagamot. Nangyari ang insidente sa Ponce 2, Barangay Careta, Cebu City. Dito ay pinaputukan ng dalawang salarin. Nalulan ng motorsiklo ang biktimang si Rene Llanado, 48 na pawang residente ng naturang lugar. Samantala, hagip sa naturang pag-atake ang 16 anyos na estudyante ng Careta National High School na nagkataong malapit sa lugar ng pinangyarihan. Batay sa ulat ng Waterfront Police Station 3, nalaman na nagtamo ng sugat sa likod na bahagi ng katawan ang babaeng estudyante habang sa dibdib at tagiliran tinamaan ang lalaki. Isang bagong silang na sanggol ang basta na lamang itinapon sa bahagi ng Mountain View, Zone 2, Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Dakong alas 6 ng umaga nang makita ng mga kinauukulan ang kaawa-awang sanggol sa isang basurahan. Walang anumang saplot o balot sa katawan ng sanggol nang ito ay matagpuan habang nilalangaw ito sa tabi ng pinag-iwanan nito. Agad namang rumisponde ang mga pulis at patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad tungkol sa nasabing insidente. Walang inirekomendang piyansa ang Santa Cruz Laguna Regional Trial Court Branch 26 laban sa kilalang businessman na si Atong Ang at 17 pa nitong kasama. Ito ay base sa 2 pahinang kopya ng warrant na nakuha ng Abante News kaugnay sa mga kasong kidnapping na may kasamang homicide. Inilabas ang nasabing warrant of arrest kahapon January 13. Sa pagdakip kay Ang, inatasan ang mga otoridad na magsuot ng body-worn cameras at alternative recording device, ayon na rin sa kautusan ng korte. Samantala, hindi natagpuan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang negosyanteng si Atong Ang sa kanyang bahay sa Pasig nitong Miyerkules nang subukang isilbi ang warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Wala naman umanong naitala ang Bureau of Immigration ng paglabas ni Ang sa bansa sa gitna ng issue. At sa kaugnay na balita, 16 na akusado sa missing sabongero nadakip na ng CIDG. 2 pa kabilang si Atong Ang pinaghahanap pa. Umabante sa balitang yan si Abante reporter Edwin Balasa.
16 mula sa 18 akusado na ang nadakip na may warrant of arrest na may kinalaman sa kaso ng missing sabongero ang ngayon ay nasa kustudiya na ng Criminal Investigation and Detection Group. Ito ang sinabi ni CIDG Director Police Major General Alexander Morico II sa kanilang ginagawang pagpapatuloy na pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pa. Dagdag pa ng opisyal, 5 bilang ng warrant of arrest sa kasong kidnapping with homicide at 6 na bilang ng kidnapping with serious illegal detention ang inilabas ng korte laban kay Ang at iba pang akusado na may kaugnayan sa kaso. Ayon kay Morico, naisilbi na ang 16 na warrant of arrest kabilang ang 9 na pulis na nasa restricted custody sa Campo Crame at 7 iba pa na security at dating empleyado sa sabungan ni Ang. Ang 7 ay matagal lang binabantayan ng pulisya at sila ay naaresto rin ngayong araw. Bukod kay Ang ay pinaghahanap pa ang isang dismiss na pulis na may kinalaman sa kaso. Ako si Edwin Balasa, Abante. Samantala, pinagtibay ng Sandigang Bayan ang nauna nitong desisyon na kansilahin ang pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Sa desisyon ng Sandigang Bayan, ibinasura nito ang urgent motion for reconsideration ng kampo ni Ko dahil sa kawalan ng merito. Una nang hiniling ni Ko na baligtarin ang anti-graft court ang naging ruling nito noong December 2025 na nagkakansela sa kanyang passport at nagdedeklara sa kanya bilang pugante. Pero ayon sa Sandigang Bayan, patuloy pa ring nagtatago sa batas si Ko at tinatakasan ang arrest warrant laban sa kanya. Kaya hindi nito deserve ang pabor na pasya ng korte. Nahaharap si Ko sa 2 bilang ng kasong graft at malversation kaugnay ng 289 million pesos na substandard road dike project sa Oriental Mindoro. Dating DPWH Secretary Bonoan sadya umanong minali ang coordinates ng flood control projects. Umaabante naman sa balitang yan si Abante reporter Dexter Ganibe. Ibinulgar ni Senador Panfilo Ping Lacson sa kapihan sa Senado na nakatanggap siya ng impormasyon na sinadya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na magsumite sa Malacanang, partikular sa sumbong sa Pangulo website ng mga maling grid coordinates ng mga flood control project. Dahil dito, nagresultaan niya ito sa mga maling data kasama ang 421 ghost project na naunang ininspeksyon ng ahensya matapos pumutok ang issue ng korupsyon sa mga flood control project. Isasabina na rin niya si Bonoan para dumalo sa Lunes, pero kung hindi pa rin makadalo ay iko-contempt siya ng Senado at i-issuehan ng warrant of arrest. Nasa Amerika ngayon si Bonoan na kapag may warrant of arrest na mula sa Senado, sabi ni Lacson, ay kakausapin niya ang embahada doon para hilingin ang tulong ng US authorities para mapauwi sa bansa si Bonoan. Samantala, pag-uusapan din sa Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes ang Cabral Files matapos ipasabina 12 Tecum ang mga dokumento mula sa tanggapan ni dating Yusek Maria Catalina Cabral at imbitado naman si Congressman Leandro Villeviste sa pagdinig para sa kanyang hawak na umano'y Cabral Files. Lilinawin naman ni Lacson kay Engineer Roberto Bernardo ang nakalap niyang impormasyon na nais siyang ikustudiya ni dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III. Pagsasalitain din ang tinaguriang BGC Boys sa issue ng umano'y balak nilang pagbaliktad. Ako, si Dexter Ganibe, Abante! Samantala, Pangulong Bongbong Marcos balik Pinas mula sa working visit sa Abu Dhabi. Umaabante sa balita si Abante reporter Eileen Talipi.
Nakabalik na sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa 2 araw na working visit nito sa United Arab Emirates. Sa kanyang mensahe pagdating sa bansa, sinabi nitong nagkaroon ito ng produktibong dialogo sa kanyang pagdalo sa Sustainability Week Summit sa Abu Dhabi na tumutok sa enerhiya, tubig, pananalapi, pagkain at kapaligiran, mga bagay na nakakaapekto sa bawat Pilipinong nasa bansa at sa abroad. Sinabi ng Pangulo na kinikilala niya ang posisyon ng mga kapwa niya leader na tumalakay sa mga komplikadong isyong mahalaga sa kinabukasan ng mundo. Masaya ring ibinalita ng Presidente ang matagumpay na lagdaan ng 2 kasunduan na mahalaga para sa Pilipinas, ang Free Trade Agreement sa UAE o ang Comprehensive Economic Partnership Agreement at ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Ang kasunduan para sa kooperasyon sa depensa ay magsisilbing matatag na platform para sa kolaborasyon sa UAE na may kinalaman sa modernong teknolohiya sa depensa, partikular sa electronic warfare, unmanned aerial systems at naval systems na mahalaga sa modernisasyon at pagpapahusay sa kapabilidad ng armed forces. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng Pilipinas na pagandahin ang ugnayang bilateral sa iba pang mga bansa sa layuning mapalakas ang ekonomiya at masiguro ang kapayapaan at katatagan para sa pakinabang ng mga Pilipino. Ako si Eileen Taliping, Abante. Maraming salamat ka, Abante Eileen Taliping. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga umaabanteng balita. Siniguro ng Philippine National Police na magiging patas ang investigasyon kaugnay ng umano'y kasong sexual assault na kinasasangkutan ng isang pulis. Ayon naman kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., buo ang kooperasyon ng National Police Commission para sa administratibong investigasyon kaugnay ng nasabing kaso ng panghahalay. Kaugnay ng ating ibinalita rin dito sa teletabloid, ang insidente ay nangyari kung saan ang babaeng biktima ay inimbitahan umano ng suspect para sa isang pagtitipon. Ayon pa sa biktima, nawalan umano siya ng malay at huli na niyang nadiskubre na siya ay pinagsasamantalahan na ng nasabing suspect. Ang mga hinaing ng biktima at ng kanyang asawa ay personal na pinakinggan ni Nartates kahapon sa mismong tanggapan sa Campo Crame. Ayon kay Nartates, ang PNP ay zero tolerance sa sinumang kawani nito na masasangkot sa kriminal na aktibidad. Tiniyak din ng PNP sa publiko na lahat ng kinakailangang hakbang ay gagawin ng ahensya para suportahan ang nasabing biktima, pati na ang pamilya nito habang pinapanatili ang integridad ng nasabing investigasyon. Sa magkahiwalay na insidente, hinarang ng Bureau of Immigration ang 2 dayuhan na lumitaw na parehong may record sa pagiging sex offenders. Sa Mactan, Cebu International Airport, hindi pinayagan ng immigration officers na makapasok sa bansa ang isang 63 anyos na Swedish man. Lumitaw kasi sa record na nahatulan ito sa Sweden noong 2023 dahil sa kasong possession of child pornography. Samantala sa NAIA naman, hindi rin pinayagang makapasok sa bansa ang 52 anyos na American national na noong 2013 ay nakonvict sa Texas sa kasong indecency with child by contact. Ayon kay By Commissioner Joel Viado, sa ilalim ng ating immigration law, ang mga dayuhan na dati nang nakonvict sa mga krimen laban sa mga bata ay hindi papayagang makapasok ng bansa. Kapwa din isinailalim na sa blacklist ang nasabing mga dayuhan. Magsasagawa ng special elections ang Commission on Elections sa 2nd District ng Antipolo City. Ito naman ay para mapunan ang nabakanteng pwesto ng yumaong si Antipolo City Representative Romeo Acop. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Garcia, target ng poll body na maikasa ang eleksyon sa buwan ng Marso. Manual ang isasagawang halalan na paglalaanan ng 98 million pesos na pondo. Ang ikalawang distrito ng Antipolo ay mayroong 300,000 na rehistradong botante. Susunod, palitan ng piso kontra dolyar muling nagtala ng pinakamababa sa kasaysayan. Tutok lang, magbabalik ang teletabloid.
Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Godinera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Bago pa man bumaha, makinig sa balita at abiso ng lokal na pamahalaan. Ihanda ang emergency kit, itaas ang mga gamit, patayin ang kuryente kapag malapit na ang baha, maghanda ng evacuation plan. Habang bumabaha, iwasan ang paglalakad o pagmamaneho sa baha. Kung kailangang lumikas, gawin agad. Dalhin ang emergency kit at mahalagang dokumento. Huwag basta hawakan ang mga metal o poste ng kuryente. Makinig sa radyo o official social media updates. Pagkatapos ng baha, huwag agad pumasok sa bahay hanggat hindi sinasabing ligtas. I-check kung may sira ang linya ng kuryente o gas leak. Linisin at i-disinfect ang bahay. Iwasan muna ang pag-inom ng tubig sa gripo. Mag-ingat sa mga lamok at sakit tulad ng leptospirosis at dengue. Maging alerto. Manatiling ligtas at tumulong sa isa't isa sa panahon ng kalamidad. Isang paalala mula sa Abante Network. At tayo nagbabalik dito sa Teletabloid. Ako pa rin po inyong kaabante Chico Postolero. Kasama rin natin si kaabante Aimee Sebastian. Tuloy-tuloy tayo sa mga umaabanteng balita. Sumadsad sa pinakamababang level sa kasaysayan ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa pinakauling palitan, nagsara ng halaga ng piso sa 59.44 pesos katumbas ng isang dolyar. Ito ay dahil sa patuloy na paglakas ng dolyar, bunsod ng espekulasyon sa nakarating na rurok ang inflation sa Amerika. Senator Ping Lacson nanawagan kay Senator Bato na pumasok na sa Senado. Umaabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Dapat pumasok na muna sa trabaho sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Yan ang pananaw ni Senator Ping Lacson dahil wala pa naman anyang warrant of arrest kay de la Rosa ang International Criminal Court. Wala anyang saysay ang pagtatago dahil hindi naman siya wanted. Maliban na lang anya kung mismong si Senador Bato ay nakita na ang mismong arrest warrant ng ICC sa kanya. Sakaling may aresto mayor man, hindi naman daw niya maaring sabihin kay Bato na sumuko na dahil wala siyang moral ascendancy na sabihin ito. Mismong siya noon ay hindi raw sumuko at nagtago. Wala naman ako warrant eh. Ngayon, kung talagang unless positive siya talaga na meron siyang warrant, diskarte niya na yun. Diskarte naman ng law enforcement na hanapin siya. Kasi ako, I have no moral ascendancy na sabihin sa kanya mag-turn over siya yung sarili niya. Kasi ako mismo nagtago. Yun ang tinatawag na moral ascendancy. Kasi kung ako noon, hindi ako nagtago at nag-surrender ako, sasabihin ko sa kanya, mag-surrender ka. I cannot tell him that. Yan ang kasi sabi ko kay Senator Aimee. Magkaroon ka ng moral ascendancy bago ka mamuna. Bago ka mag-advise. Ang pahayag ni Senador Pilo Lacson na una nang nagsabi noon na handa niyang turuan si Bato sa pagtatago. Ako si Dexter Ganibe, Abante. Samantala, pabrika sa Sorsogon inireklamo sa nakakasulasok na amoy. Umaabante sa balita si Abante reporter June Hika. Humarap sa regular na sesyon ng sangguniang panlunsod ng Sorsogon si Mr. Ryan R. Olbinia, Operations in Charge ng Peter Paul Philippines Corporation o PPPC upang ipaliwanag ang dahilan ng pagkalat ng mabahong amoy mula sa kanilang planta sa Barangay Kabidaan, Sorsogon City. Matatandaan na halos murahin ng mga residente at mismong mga business establishment na nakapaligid sa
pabrika dulot ng hindi makaya ng amoy na nagsimula pa umano noong December 31, 2025. Ikinabahala ng lokal na pamahalaan ang sitwasyon na posibleng makaapekto sa kalusugan at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Sorsoganon. Sa pagdinig kahapon sa Sangguniang Panglungsod, inamin at tinanggap ng opisyal ang kanilang pagkukulang. Ayon kay Olbinia, nagmula ang amoy sa naimbak na coconut products na hindi agad na proseso, bunsod ng pansamantalang pagtigil ng operasyon ng pabrika. Dagdag niya, nagkaroon ng kakulangan sa panggatong na bao ng niyog o coconut shell na ginagamit sa pagpapatakbo ng drying facility, dahilan upang hindi agad maproseso ang mga produkto. Dahil dito, nangako ang PPPC na agarang aaksyonan at sosolusyonan ang nabanggit na problema, katuwang ang mahigpit na monitoring ng City Environment and Natural Resources Office ng Sorsogon City upang matiyak na hindi na mauulit ang nasabing insidente. Ako, si Jude Icap, Abante! Sa ating balitang abroad, nananawagan naman ng parusang bitay ang mga prosecutors laban kay South Korea former President Yoon Suk Yeol. Kaugnay ito ng kanyang deklarasyon ng martial law noong December 2024 na naging mitsa ng kaguluhan sa nasabing bansa. Matapos naman ng 11 oras na paglilitis, inakusahan ng mga taga-usig na si Yeol ang pinuno ng insureksyon na udyok ng pagnanasa sa kapangyarihan at diktadurya. Gayon na rin ang pangmatagalang pamumuno. Dagdag pa nila, ang dating Pangulo ay walang pagsisisi para sa mga aksyon na nagbabanta sa constitutional order at democracy. Samantala, nalaman naman na maging hatol dito sa ika-19 ng Enero. Kung sakali mang mapatawan ito ng death penalty, ito ang magiging kauna-unahang kaso ng parusang kamatayan makalipas ang 30 taon. Para sa ating showbiz chika, #NoMoreMickBrent. Pero will ka ang agad na umingay sa social media. Ito ay matapos ang pag-ugong ng usapan online na ginamit umano ni Mika Salamanca si Brent Manalo. Ang chismis ay nabuo matapos lumutang ang mga litrato ni Mika at Will Ashley sa Hong Kong kung saan makikitang malapit ang dalawa. Dahilan upang lalong lumakas ang espekulasyon ng mga netizens ukol dito. Ito naman ay ikinadismaya at ikinadurog ng puso ng mga panay ng dalawang love team na matagal nang nag-ship sa mga ito. Samantala, tikom at wala namang pahayag si Will at Mika tungkol sa spekulasyon. Bagamat kunestyon ng ilang supporters ang ugnayan ng dalawa, may iilan naman na nagpahayag ng kanilang suporta. Mga scalper ng ticket para sa PBA Semis nagkalat sa Cubao. Umabante sa balitang yan si Abante sports reporter Zeus Valdez. Ubusan na ng tiket sa PBA Season 50 Philippine Cup Semifinals Game 5 ngayong Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum, kung saan Upper A at General Admission na lamang ang natitirang available para sa parehong laban. Bubuksan ang aksyon ng unang laro sa pagitan ng Meralco Bolts at Token Text Tropang 5G, kung saan may 3-1 na bentahe sa serye ang Tropang 5G. Susundan ito ng ikalawang salpukan ng San Miguel Birmen at Barangay Ginebra San Miguel, natabla naman sa 2-all ang kanilang best of 7 semifinals. Kasabay ng matinding demand na mataan din ang paglaganap ng bentahan ng scalp ticket sa paligid ng mga mall sa Cubao, kung saan mas mataas ang presyong inaalok kumpara sa opisyal na ticket prices. Inaasam magiging puno ang Big Dome sa dalawang kritikal na laro na maaaring magdikta ng direksyon ng serye patungo sa finals. Ako si Zeus Valdez. Abante! Susunod, babaeng delivery rider na hold up sa Digos City. Abangan yan sa pagbabalik ng Teletabloid. Umarap sa Bilyonaryo News Channel. Lumapit sa Bilyonaryo News Channel. Wala na po akong kontak
sa kanya. Pinakarga lang sa VIP car namin, pero alam namin pera yun. What happens to that 60 billion? Where is that supposed to go? Ano bang ginagawa ng ombudsman before? Aprobado na ang proposed national budget for 2026. You think it's going to happen during this administration or for next? Makipia agabi, naimbag na rabii, maya pabengi. Simulan na natin ang agenda. Lindol, pagbaha. Mga sakunang di natin maiiwasan. Sa gitna ng takot at pangamba, Ano mang hardships pinagdaanan nila? may pag-asa pa rin. Cebu will rise again. Ako'y nagpapasalamat sa bigay niyong tulong, lalo na itong... Oo, nakakayamot na ang korupsyon sa ating bansa. Pero wag po nating kalimutan, ang mga biktima ng kalamidad ay nangangailangan ng ating malasakit. Makakaasa kayong ang bawat tulong na inyong ibinabahagi ay aming maipararating sa mga tunay na nangangailangan. Tulong Abante, kaagapay ng bawat Pilipino. At para naman sa ating lagay ng panahon, mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, makakausap naman natin si Pag-asa Weather Specialist Benny Estrahera. Benny? Magandang hapon po sa inyo, gayon din sa ating mga taga-subaybay. As of 4 p.m. po ay huling namataan itong si Tropical Depression Ada, 545 kilometers silangan ng hinatuan sa Surigao del Sur. Taglay ang hangin na 45 kph, malapit sa gitna, at may pagbugso hanggang 55 kph. Kumikilos naman ito west-northwest at 10 kilometers per hour lamang. Base po sa latest track ng Pag-asa, kikilos ang bagyo for the next 3 days ng Pahilagang Kanluran or tinutumbok po nito itong mga areas po gaya ng Eastern Visayas and Bicol region. So hindi natin i-rule out na ito ay tatama sa kalupaan, pero nakikita natin yung close approach po dun sa mga areas na yon, magdadala ng mga paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan simula po sa araw ng Friday hanggang sa early Sunday. Sa ngayon nakataas po ang wind signal number 1 dito po sa may Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. So masisimula po na maramdaman ng ating mga kababayan po doon ng mga pabugso-bugsong hangin dulot ng bagyong Ada. Ibang lugar pa dito sa may Mindanao, sa may Visayas, saka sa may Southern Luzon, posible rin po tayo magtaas ng mga wind signal. Hanggang wind signal number 2 po ang posible natin itaas sa mga lugar na ito dahil inaasang lalakas pa ang bagyong Ada bilang isang tropical storm. Dito naman sa Metro Manila at mga kalapit na lugar, so far naman po walang inaasang direktang epekto coming from bagyong Ada. Ang magkakaroon ng mga pagulan, yung pa rin mga pinakamalapit po sa bagyo kagaya po dito sa may Caraga region, sa may Eastern Visayas, sa timog na bahagi ng Kabikulan sa susunod na 24 oras. Mataas din ang tsansa ng ulan sa may Cagayan, Isabela at Aurora, mga light to moderate rains dulot ng amihan naman o northeast monsoon, at merong mga light rains sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera region sa susunod na 24 oras. Yan muna latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa. Benny Estareja, magandang hapon po. Maraming salamat, Benny Estareja mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Pinaghahanap pa ng pulisya ang mga suspect na nang-hold up sa isang babaeng delivery rider sa Digo City, Davao del Sur. Kinilala ang biktima na si alias Karel, 20 anyos na babae at residente ng Purok Pag-asa A, Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Nangyari umano ang insidente habang nagdi-deliver ng parcel ang biktima sa lugar nang lapitan siya ng isang lalaki. Dito ay tinutukan ng armas ang biktima kasunod ng pagdeklara na ito ay hold up. Nakulimbat ng mga suspect ang pera ng biktima na aabot ng 13,000 piso ang halaga. Mabilis namang tumakbo palayo ang suspect sa lugar sakay ng naghihintay na motorsiklo.
Para naman sa ating sa Pulsa Cam, close call. Ganito kung ilarawan ng isang netizen ang disgrasyang muntika nitong salubungin sa kalsada. Alas 4:30 nitong Lunes ay nagmamaneho umano patungong Tagbiliran City sa lalawigan ng Bohol. Ilang sandali lamang sa video ay makikita ang pag-overtake ng isang sasakyan sa multicab na nasa harapan nito. Dulot ng makitid na daan ay kinain nito ang kabilang linya ng kalsada habang mabilis ang kanyang patakbo. Dahilan para muntikan nitong mabangga ang sasakyan ng netizen. Kwento ng may-ari ng video, ang padalos-dalos umanong pagmamaneho ng driver ay maaaring maglagay sa kanilang pareho sa alanganin. Paalala niya, anumang pagmamadali ng lahat sa kalsada ay hindi katumbas ng buhay ng mga ito. Silipin muna natin ang lagay ng trapiko mula sa MMDA Metro Base. Makakausap natin si Mark Ramos. Mark? Magandang hapon po sa lahat po ng umaantabay na inyong programa. Narito po ang mahuling kaganapan sa daloy na lansangan ng Metro Manila. Simulan ko sa may southbound ng EDSA Monumento Circle papunta ng Pip Street. Makakaranas na tayo ng bagyang pagbabagal. Babagal na yan dito sa may papuntang 8th Street sa may A. De Jesus. At mabagal na rin tayo dito sa may Biglang Awa papunta ng Cloverleaf ng Balintawak. Dugtong na yan hanggang dito sa may North EDSA. At luluwag na yan dito na sa may papuntang West Avenue hanggang Quezon Avenue. At maluwag naman tayo hanggang dito sa may papuntang Timog hanggang Kamuning Road. Makakaranas lang tayo ng bahagyang pagbabagal dito sa may approaching ng Aurora Boulevard. At maluwag na yung papuntang Pitwason hanggang Boni Serrano Avenue. At bibigat na yan dito na sa may Annapolis papuntang Connecticut. Dugtong na yan hanggang dito sa may Ortigas. At dumudugtong na rin tayo hanggang dito sa may Shaw Boulevard. Mabagal na rin yung papuntang Boni. Dugtong na yan hanggang dito sa may Guadalupe hanggang Buendia. At luluwag lang ng bagya yan papuntang Ayala. Ngunit sa may Ayala papuntang Magallanes, mabigat na ang daloy ng mga sasakyan. Maluwag tayo dito sa may Magallanes flyover pababa ng Evangelista hanggang dito sa may papuntang Cabrera. Magbabagal na yan dito na sa may tramo papuntang Pasay Top. After ng Pasay Top, maluwag tayo papuntang Park Avenue hanggang FB Harrison. At magbabagal na lang ulit dito na sa may approaching ng intersection ng Roas EDSA. Mabagal din yung intersection ng Makapagal EDSA at luluwag na yan dito na sa may papuntang Mall of Asia. Sa may northbound naman ng EDSA, ganun din, mabagal din yung intersection ng Makapagal at halos dumugtong na yan dito na sa may papuntang Roas EDSA. Mabagal na rin tayo papuntang FB Harrison, dugtong na yan hanggang Park Avenue hanggang Pasay Top. Luluwag na yan dito na sa may tramo papuntang Apelo Cruz at maluwag tayo hanggang dito sa may Clemente Jose papunta ng Magallanes. Makakaranas na tayo ng kabigatan dito na sa may approaching ng Arnaiz Avenue at dugtong na yan dito sa may papuntang McKinley Road hanggang Buendia. Mabagal tayo hanggang dito sa may Kalayaan at luluwag yan dito sa may papuntang Estrella hanggang Orense. At magbabagal na dito na sa may Guadalupe Bridge papuntang Pioneer. Dugtong na yan hanggang dito sa may Shaw Boulevard to Ortigas hanggang White Plains. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan. Dugtong na yan hanggang dito sa may Aurora Boulevard at dumudugtong na rin tayo hanggang sa may Quezon Avenue, Quezon Ave hanggang dito sa may North EDSA hanggang Cloverleaf ng Balintawak. Medyo may kahabaan na to, dugtong ang mabigat na daloy ng mga sasakyan at mabagal din yung papuntang General Malbar hanggang sa may General Tino at luluwag na yan dito na sa may Asuncion papunta ng Monumento Circle. Yan lamang po mga kaganapan mula dito sa MMDA Metro Base. Mark Ramos po nagulat. Maraming salamat Mark Ramos mula sa MMDA Metro Base. At yan po ang kabuuan ng Teletabloid ngayong araw. Susunod na po ang agenda sa Billionaire News Channel na simulcast dito sa Abante Radio at Abante News Online sa Facebook at YouTube. Para sa Teletabloid, ako ang inyong kaabante, Aimee Sebastian. Sa ngalan ng buong pwersa ng DWAR Abante Radio, ako po si Jigo Postolero at ito ang Teletabloid. Diba? Ito sabi ko
pista